Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga, araw po ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa marami na ang nagsasabi o nagbablog na ito si Bongo at Bato de la Rosa ay kabado na o natataranta na. Ayan po dahil nga doon sa nagdeklara na ang Malacanang makikipagtulungan na sa ICC. Natataranta na mga alipuris ni Duterte. Yan po ang topic ko ngayon. Ang title po ay Bongo at Bato de la Rosa kabado na. Ayan po At hindi po maikailayan. Dahil nga ay umiinit na yung hidwaan at saka ay nagdeklara na po Opo. At hinihintay na lang siguro kung kailan darating yung warrant of arrest ng ICC. At marami na ang naiinip. Opo. Marami na ang kasi yan po ang pinakahihintay po Opo. Pwede nating sabihin na dream come true kung nahuli na sila yan. Parang ganun po kay Kibuloy. Noong nahuli ni General Torre si Kibuloy ay marami po ang nagbunyi o marami ang pumalakpak. Ganun po yan. Yan ang nakikita ko dyan. Dyan sa mga sunod-sunod na pangyayari ngayon. Bongo at Bato de la Rosa kabado na. Ayan po Pero bago ko po ibibigay yung mga Bible verse ay hayaan nyo muna po na batiin ko muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Malibel Baligat Colio, Querticio, Juna M. Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborki, Blazer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez,
Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres, Hermihenel Dogarde, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na aking nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Nakikita po ng mga tao na medyo kabado na ito si Bato de la Rosa at saka si Bongo. Ay hindi po nating kasalanan yan. Kasalanan nila yan. Kasi nung namayagpag sila, ay nakarecord po yan sa YouTube eh. Lalo na po ito si Bongo. Hindi ba? Hanggang ngayon na andun sa YouTube yun eh. Na kung patay, sabi niya, patungkol po ito sa reward. Kung patay, sabi niya, ay aywan ko kung 500,000 ata. Pag naglaban, yun po eh, hindi ba? Sinabi niya yan eh. Kahit na itanggi niya yan, ay aywan ko ba, bakit nagpasikat ata siya noon? 2019 ata yun eh. Inisa-isa niya, hindi ba? Pero natandaan ko kung patay at saka kung nanlaban. Mayroon siyang binanggit na value eh. At siya pala ang nagbibigay sang-ayon sa testimonya nung mga itong yan sa Quadcom na ipaliwanag sa Quadcom na siya pala ang pagador, hindi ba? Kaya kasama sa dyan ay lalo na ito si Bato de la Rosa ay hindi ata umalis yan sa Davao eh ng pagkapulis dyan eh. Ay simpre kasangkot yan dyan, hindi ba? Tapos naging PNP chief pa. Ayan po. Ito po ang Bible verse na i-share ko po sa inyo na natalakay ko na po ito, halos lahat ito. Itataas ko lang po Numbers 32 verse 23. Ayan po. Basahin ko muna yung 23. But if you do not do this, you will certainly sin against the Lord, and be assured that your sin will find you out. Yan po ang 23. Pero ipapaliwanag ko na naman po saan ba nanggaling ito. Alam niyo po, yung mga Israel, nung bago sila pumasok dyan sa lupang pangako, mayroon silang covenant yan sa bawat isa at saka sa Panginoon na kung sila ay sasalakayin, kung nakuha nila yung lupa at pagpaparti-partihan po nila yan Pero kung yung isang tribo ay sinasalakay, tutulong yung kabila o yung ibang tribo. Ganun po ang kasunduan nila. Pero if you fail to do this, yun nga ang sabi ng Panginoon if you do not do this, sabi ng Panginoon, you will certainly sin against the Lord, and be assured that your sin will find you out. Yan po ang, kaya nakasulat yan. Pero kahit na anong kasalanan yan, ay makuwang ka din, machichik ka ng Panginoon kasi wala namang lingid po sa Panginoon Basahin ko lang po 22. Then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free of obligation to the Lord.
unto Israel, and this land will belong to you as a possession before the Lord. Ayan po masusubdyo nila kung nagtulong-tulong sila. Yan po ang sinasabi diyan. But if you fail to do this, or if you do not do this, you will certainly sin against the Lord, and be assured that your sin will find you out. Build cities for your little ones and folds, mga kulungan dyan, for your flocks, but do what you have promised. Nag-promise sila sa bawat isa, may covenant sila, at kasama po ang Panginoon doon sa promise nila. Kaya nga, pag ikaw ay nagpa-promise, saksi ko ang Panginoon, hindi ba? Ganun po yan. Galatians 6:7. Do not be deceived. God is not to be mocked. Whatever a man sow, he will reap in return. Yan po ang nakasulat. Pero yung paborito ko po na verse ay ganito. Do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Yan po ang verse na kabisado ko. Whatever a man sow, kung ano man yung ang iyong hinasik o ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Because God cannot be mocked. Ayan po. Do not be deceived, my beloved. Yan po ang Galatians 6, chapter 6, verse 7. Proverbs 28, verse 13. He who conceals his sin will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. Ayan po. Sa Proverbs naman, si Solomon ang sumulat niyan. He who conceals his sin will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy. Ay totoo ba yan? Ay totoo yan. Ay pinapangatawanan na nga nila ngayon. Pero in doubt po ako dyan, kasi nga yan ay pag medyo nagigipit na yan ay ililibre na rin nila ang kanilang sarili. Opo. Pag nakita nila na mabigat na ang sitwasyon, ay aamin na rin yan para gagaan yung sentensya, o kaya ililibre nila ang kanilang sarili. Ituturo nila kung sino yung puno o yung nagsugo. Yan po. Ganyan po yan. O sino ang mastermind o ang promotor. Kaya nila ginagawa yan. Yang ganyan. Yang extrajudicial killing. Na yun nga ay sinabi nga ni Bungo, hindi ba? Nasa YouTube po yan. Patay, sabi niya, 500,000. Di ba? Pag naglaban, hindi ba? Ganun po ang sinabi niya. At hindi niya po maikaila yan. Ay ngayon, ang sinasabi niya ay wala akong duty o wala akong job description na ganyan. Sa aking katungkulan, wala akong katungkulan na ganyan. Ay sinabi nga niya kaya nga sinichik siya ngayon wala talaga yan sa katungkulan na magbibigay ka ng pera sa mga pumapatay ng extrajudicial killing. Wala sa katungkulan mo yan. Pero nangyayari po kaya iimbestigahan ka. Ganun lang po yan Hindi rason yun na wala sa katungkulan yan o hindi legal yun ang ibig sabihin. Pero ginagawa nga at sinabi mo pa, hindi ba? Ay may mga testigos pa, hindi ba? May mga pangyayari, may mga namamatay, tapos ngayon, doon sa investigasyon ng Quadcom, ay lumabas yung mga testigos. Kasi naiipit na rin sila Hindi ba? Alangan naman na hindi nila sasabihin, hindi ba? Ganun lang po yan. Kaya nga tama ito, he who conceals his sin will not prosper, but whoever confesses. Ayan nga kaya ikukumpis na nga nila yan At least, bababa ang sentensya. O hindi mapupunta sa kanila ang
malaking sisi. Kasi naisugo lang sila eh. Ganun lang po yan. And renounces them will find mercy. At yan po ay nanggaling sa Panginoon yan. At kinukopya lang po ng mga tao. Yung batas na yan. Mayroon tayong batas na ganyan na kung inamin mo, ay bababa ang sentensya sa iyo. Ganun po yan. Kahit na anong bansa ay ginagawa yan, anong lipi, anong lahi ginagawa yan, pag inamin mo na, ay mababa ang sentensya. Kasi nga galing sa Diyos. Ito po, ang Job 34 verse 22. Napakatindi po nito. There is no darkness or deep shadow where the workers of iniquity can hide. Yan po ang sabi ni Job. Alam niyo po itong mga sulat ni Job ay talagang maikli lang pero napaka-effective. Opo. At paborito ko po itong basahin. Kasi nga, iba ang pagkasulat talaga eh. Diretsahan. Ang sabi niya dito, there is no darkness. Walang kadiliman, hindi ba? Or deep shadow. Ang shadow kasi ay dilim din ito eh. O kaya, aywan ko, anong ibig sabihin dito? Sa iba ay, hindi deep shadow ang ginamit eh. Parang yung deep darkness din eh. Ganun ang ginamit. Where the workers of iniquity can hide. Walang mapagtaguan eh. Wala eh. Hindi ba? Yan po ang sinasabi ko. Kaya ito si Bato de la Rosa at saka si Bungo ay medyo, yung iba ang sabi nila natataranta na. Ay diyan nga kinuha yung salitang tarantado ata, hindi ba? Ay natataranta na sila. Ayan po. Pero sa akin ay kabado na sila, hindi ba? Kinakabahan na yan. At hanggang doon lang muna ako, gusto ko lang idagdag yung kwan kasi may 8 minutes pa ako. Yung mainit na balita ngayon na kwan, yung budget proposal na pinirmahan o hindi pinirmahan o aywan ko lang pero isishare ko lang po sa inyo ang experience ko. Ako po ay electrical engineer at saka mechanical engineer. Parang ganyan din ang trabaho ko eh. Kasi nga, yung bidding, pinag-aaralan po namin yan eh. Bilang ako ay project management, ay halimbawa dyan sa Senado, yung Senado, alam ko 60 million ay ang kwan eh. Yang sa renovation ng GSIS building, Corby. Naabutan ko na yan, pero nire-review ko rin yung kwan. Kasi sa billing, siyempre, yung mga materials, titignan mo kung nakakabit na eh. Magbibiling kasi sila yan eh. Ngayon, 60 million ata yan, yung electrical. Yan po, kung nag-submit ng kwan yan, bid nila, halimbawa, 6 sila o 7 sila, pag-aaralan namin yan. Pag-aaralan namin kung ilan ang value niyan at yung mga materialis kumplito at anong klase ng materialis yan. Kasi naandun eh. Pag-aaralan namin yan. Tapos isusubmit namin yung mga findings namin. At yan ay pinipirmahan namin yan. Opo. At hindi lang kami, pati yung iba na hindi sila ang nag-analyze. Halimbawa ako sa electrical ay ako lang ang mag-analyze at saka yung assistant ko ganun o yung inspector ko ina-analyze namin yan. Ngayon ay
ang masasabi ko lang dyan, mga tamad. Mga tamad itong mga kwan, itong ay sa bagay, lahat naman tayo tamad, ay lalo na yung mga politiko na yan. Tamad, hindi naman nag-aaral yan eh. At napakahirap po na trabaho yan na bubusisiin mo yung isang budget. Alam ko yan. Pero ako, tinatsaga ko yan. Halimbawa nga na sinabi nung boss ko na, ang pag-aralan mo na lang dyan ay yung 4 sila. Yun ang pag-aaralan ko. Gagawa po ako ng tabulated form o yung tinatawag natin na Excel at ilalagay ko doon kung tama yung mga materialis nila. Kasi nga ay i-estimate ko rin base doon sa drawing. Kaya alam ko din ang mga materialis at yung mga presyo, alam ko yan bago ako magsusubmit ng recommendation ko. Ngayon, itong mga congressman na ito, mga tamad yan. Hindi nila inaaral yan. Pero okay na. Padaanin na natin, hindi nila maaaral lahat kasi nga napakahaba po niyan Opo. Pero dapat may naka-assign ka o ikaw ay naka-assign sa isang area. Halimbawa sa irrigation na doon ata sa national irrigation, ay sino ba naka-assign dyan? Bago ka pumirma dyan, ay pag-aralan mo kung ilan ang budget dyan. Ganun po ang masasabi ko dyan. Pero pati sila, hindi nila pinag-aralan yan At dyan po, ang nag-uumpisa ang korupsyon. Kasi nga, i-judge nila yan Juggling of funds yan ang tawag dyan. Tatanggalin nila tapos ipapasok nila sa iba o kaya yung isa pabubultuhin nila para doon sila kukuha later on. Ganun po yan. Ngayon, balik tayo dito sa mayroon din akong as a mechanical engineer. Aywan ko kung nakikita nyo yung Tycoon Center dyan sa Emerald Street. Dyan sa Ortigas ata yan Ay ako po ang ng dyan, yung aircon, 16 million ata yan pina-estimate sa akin yan nung bus ko. High rise po yan. Nung na-assign ako dyan, nasa 5th floor na sila. Kaya huli naman nagbibid yung air conditioning ay 16 million yan. Yun nga. Inanalyze ko din yung mga yung budget ng bawat isa at isinubmit ko kung sino ang panalo o sino ang nire-recommenda ko. Pero hindi ako nagde-decide. Yung boss ko rin kasi nagkakaintindihan sila Pero yung 4 na halimbawa 7 ang nagbid, yung 4 na malalapit lang ang pinag-aaralan ko. Ganon din pag-aaralan mo yung mga materialis nila kasi baka wala yung isang materialis kaya mura siya Ganon po yan. Baka kulang yung mga binibid niya o nagkamali siya. Ganon. Kaya tinatanong din namin, bakit wala ito? Kasama ba yan? Sabi nila, kasama yan. Nasa plano yan Usually, dun sa mga dugtungan, dun nagkwan yan nagkakamali Sino ang may area ng responsibility niyan? Ganun po yan. Parang sa palitada lang yan palplasteran nila ay paano yung mga kanto, sinong gagawa niyan? Ganun yan. Kailangan i-specify yan kung nagpalitada. Usually, per square meter yan ay paano yung mga kanto, sinong gagawa niyan? Yun po Ngayon ay yun nga tamad yan, mga tamad. Ay sa amin, kasi nga ay private kami, ay hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Kailangan i-estimate mo yan. At yun ang hindi ginawa ng mga congressman. Opo. At kasama na din yung mga senador na yan. Hindi nila inaral. Opo. At 17 senators daw ang dapat pipirma Pero ang pumirma lang ata ay 7. Di dapat yan ay wala na yan. Kasi dapat yan lahat sila pipirma doon. Ay sa congressman ata ay 100 plus.
halimbawa 101 ay ang pumirma ay 100, parang ganun ay okay na yun. Si Duabit ata ang hindi pumirma sa congressman. May nakasama ako noon na Duabit dyan sa Makati noon, nung may project kami dyan. Ano ang pangalan nun? Aywan ko kung siya yan. Opo. Filmix Studio ang ginawa naman namin. Filmix Studio dyan sa Makati. Opo. Kami din ang project management. Kaya alam ko po yan. Kailangan i-estimate talaga yan Pero nga hindi ginagawa ng mga congressman. Ay may mga kwa naman kayo May mga engineer din naman kayo O alam nyo yan Kung hindi nyo kaya, adi ipa-estimate nyo sa mga tauhan nyo, may mga abogado kayo. Ganun po yan. At itong sasabihin ko dyan pag hindi na pirmahan po ng halimbawa 17 senador, ay hindi valid yan. Opo. Kaya hindi pwedeng kakasuhan sila kasi wala silang pirma Paano mong kakasuhan ang tao na hindi pumirma? Pipito lang ang pumirma. At yun na bang pumirma, sasabihin nila na, ay wala akong nakitang blanco. Kasi nga hindi nila ma-review yan ng lahat Nagtitiwala lang sila dun sa mga sekretarya nila na, okay na sir, okay na yan sir. Pero nga, ang sinasabi ko, ang may kasalanan dyan, halimbawa sa NIA, sino ba ang senador na naka-assign sa NIA o sa NIA? Kailangan alam niya yan Katulad nung example ko po nung isang araw, nagtrabaho ako sa Ramon Magsaysay University, ay ang budget namin ata noon ay 200,000 isang taon. Ay lahat kami hinihintay namin yun kung naapurbahan yun o hindi. Kaimposiblihan na naka-assign ka sa isang halimbawa dyan sa NIA, hindi ba? Alam mo ang budget yan That is our prayer. Lahat na nanalangin na kung pwede nga dagdagan yung budget, hindi ba? Ay bakit hindi mo alam na zero o kaya ay bumaba? Ay pero kakutsaba sila dyan kasi nga i-juggler nila yan papalit-palitan talaga nila Basta yung suma total ay ganun pa rin. Halimbawa, 6 trillion ang budget sa 2025. Basta hindi nagbabago yan, maaring pipirmahan nga ni Marcos Pero doubt pa rin ako. Lalo na kung ganun, wala mga pirma ang mga senador. Doubt ako dyan. Kaya hindi valid dyan, nakakasuhan sila. Kasi, ay ganyan po ang nangyayari. At hindi lang po isa o dalawang scratch yan na bakit blanco? Ay wala nga kasi nga pinag-aaralan pa hindi pa final May kasabihan tayo, it is not yet over until it is over, hindi ba? Hindi ba? Ay hindi pa nga over Kaya nga, wala yan. At sinasabi ko na nga po sa inyo ganun talaga yan. Walang katapusan yan na pag-aaral o kahit sabihin natin na minamasahe, hindi ba? Ay talagang ganun ang gagawin nila pag-aaralan o titignan nila saan ba ang kulang, hindi ba? Ay pero nga, ay hindi ko maalis yun na ang tao ay sakim. Ang tao ay talagang napakasama. Opo, at isisingit ko naman po dito, hindi mo maisip talaga ano ang gagawin nila. Kasi nga sa kasamaan ng tao kaya nga pinatay ng Diyos yung mga tao nung kapanahunan ni Noah. All the intent and all the imagination and intention of a man is pure evil continually. Yan po ang sinabi ng Diyos. At hangga po ngayon, totoo yan. Maisipan nyo ba na yung Parmali na 650,000 lang ang puhunan ay nakakuha siya ng 9 billion, hindi ba? Naisipan nyo ba yan? Naisipan nyo ba yung may gagawa ng yung election 2019 po?
Naisipan nyo ba napapatayin nila ang transparency server ng 7 oras? Ganyan po kasama ang tao. Sinasabi ko na sa inyo. Naisipan nyo ba na yung nagpadala pala ng boto sa buong Pilipinas, 51% ng mga boto ay ang nagpadala ng boto sa Comelec server, ang nagpadala lang ay nakakonekta doon sa kanila? Naisipan nyo ba yan? Laptop malamang doon sa kanila. Laptop number 2. Ayan po, ganun po kasama ang tao. Hindi natin kayang isipin kung papaano kasama at yan nga ang nangyayari dyan. Pero hindi po pwedeng kasuhan yan kasi nga ay ongoing po yan Yan ganyan. Until it is over na sinabi niya na yan na ang final. Ay pero hindi naman sila pumipirma, hindi ba? O, paano yan? Pwede lang sabihin, ay ipinasa nyo. Wala naman, hindi ko nabasa yan kasi wala akong pirma dyan. Pero nga, mali sila dyan kasi nga may kanya-kanya silang assignment yan. Opo. Kung naka-assign ka sa NIA, ay dapat aralin mo yan. Bakit nawala yung 24 billion dyan? O, bakit nawala yan? Ayun, dapat ganun. Alam mo yan. Halimbawa, si Grispo, hindi pa pumirma siya doon O dapat alam niya lahat yan. O kaya, ano ba yung naka-assign sa kanya? Kung naka-assign sa education, ay busisiin niya yan. Bakit nawawala yung budget natin dyan? Ganun po yan ang sinasabi ko. At ganun po talaga ang nangyayari. Opo. At sinir ko na nga sa inyo, ay dyan nga sa Senado, na-assign nga ako dyan as project management yung transfer Kaya kabisado ko po yung kasi kuminsan nanonood na lang ako dyan noon nung naka-assign ako dyan. At saka bilang project management ay ang mga kausap ko po dati dyan ay yung mga direktor ang tawag nila, ang daming direktor dyan. Opo. Mga direktor. Ay, lalo na dyan sa budgeting, yung sa mga additional marami kasing additional sa kontrata na pinapa-estimate sa amin. Ganun po yan. O sige po, hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo at babalikan ko pa rin ito kasi nga kulang ang oras. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.